Nako, eto na naman. Talagang, ano ba ito? Investigation and aid of legislation o investigation and re-election, for re-election. Pero sa tingin ko, itong topic na ito hindi makakatulong sa nag-iimbestiga eh. Ang tinutukoy ko po itong ginawa ni Senador Amy Marcos. Kanyang inimbestigahan sa Senado ang AKAP program ng pamahalaan. Ano ba yung AKAP program? Ito po yung nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng tulong sa mga, ito yung assistance para sa mga kapus-palad o kapus na mamamayang Pilipino. Tulong sa mahihirap, ibig sabihin. Pero hindi lang sa ayaw ni Senator Amy Marcos ng AKAP program, kanyang pinapaimbestigahan pa at pinagdudahan pa niya na mali ang paggastos ng pera para sa ayuda ng pamahalaan. Ay ito pong ayuda yung isa sa mga pinakikinabangan ng mahihirap na Pilipino dahil tulong pinansyal ito. At itong tinutulungan ng AKAP program ng pamahalaan ay mahihirap na mga butanteng Pilipino, pasintabi na. Mga lehitimong butante ito. Ngayon gusto ni Aiming itigil itong AKAP program at iniimbestigahan pa, hindi lang ipinatitigil kasi kasama siya doon sa tumutuls doon sa budget for 2025 ngayon doon sa mga hearing na ayaw niya ng AKAP program. Dinilit nga daw niya eh. Ayaw niya yung pondo sa AKAP program. So ayaw na niya, pinagdudahan pa dahil nag-imbestiga siya. Ang tinatamaan dyan ay si Pangulong Marcos at saka House Speaker. Kasi project ito ni Pangulong Marcos at saka ng Kongreso. Pero ayaw ni Amy. So kayong mga butanteng Pilipino, si Amy Marcos po ay kandidatong senador eh. Pero itong mga nakikinabang na milyon-milyong Pilipino sa AKAP program ang tatamaan itong galaw ni Amy. Ayaw niya itong programang ito at iniimbestigahan pa. O kayo mga butante, anong sasabihin nyo ngayon? Anong gagawin nyo ngayon? Ha? Kaya yung bang hearing, kaya nga sinabi ko, in aid of legislation o re-election. Pero malabo sa re-election kasi ang magagalit dito ay mga butanteng Pilipinong, masang Pilipino, nakikinabang sa ayuda ng gobyerno. Tapos ngayon, tinututulan ni Amy. Paano siya iboboto? Eh, di ba? Kung di ako nagkakamali doon sa mga survey. Bihirang-bihirang makasama sa top 10, sa top 12 si Amy. Kadalasan, lampas 12 eh. Laglag siya sa mga survey. Tapos ito mga butanteng Pilipino na binibigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan, inaayawan pa niya, tinututulan pa niya, at iniimbestigahan pa. Wow! Ano yon? Para saan yan, Senador? Siya po ay wala na dun sa line-up ng mga kandidato ni Pangulong Marcos. Eh sa mga Duterte, ayaw rin man siyang tanggapin. Nagalit na rin sa kanya mga DDS. Aba, ewan ko kung saan pupulutin ito. Ayan. Di ba? Ano yung masasabi dyan? Mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kamag-anak na mga Pilipinong nakakatulungan dito ng mga OFW. Baka nakalimutan itong senadorang ito na yung OFW may mga kamag-anak na nakikinabang sa AKAP program. Ay butante rin yung OFW. Butante rin yung mga marginalized sector na mahihirap na dito umaasa ang karamihan sa AKAP program. Pagbibigay ng assistance, financial assistance ng gobyerno ni Pangulong Marcos, Speaker of the House, para sa mahihirap, ay pinipigilan mo at pinagdududahan pa nga na mayroong korupsyon. Aba, ano inyong masasabi dyan sa galaw na yan ni Amy Marcos? Tama ba ito o hindi? Makakatulong ba ito sa kanyang kampanya na para makakuha ng boto? By sa akin pong personal na opinion, malabo. Dahil magagalit ang butante na nakikinabang sa programa ng pamahalaan. Any comment? Sige lang po, reaction. Please like and share ng video ito. Sunod na pag-usapan natin, eto na naman, lumutang na naman si Bato de la Rosa kahapon. Doon sa kanyang committee hearing, kanya sinasabon yung mga kapwa pulis, dati niyang pulis. At kanyang pinagtatanggol, injustice daw, biktima ng injustice si Colonel Hector Grijaldo. Yung pinakulong ng Quadcom dahil hindi magsabi ng totoo. Nakakulong sa Station 6 ng Quezon City Police. Dahil sabi ni Bato, hinaras daw ng politiko. Sabi ni Bato kahapon sa hearing, o kayo mga pulis, huwag kayo maniwala sa mga politiko, harassment yan. Yung ganun. So tahas ang binabanata ni Bato de la Rosa ang Quadcom. Dahil sa pagpapakulong daw kay Grijaldo. Si Grijaldo, by the way, kaya nakulong dahil ito yung nag-akusa
na yun daw si Congressman Fernandez, Congressman Abante ang nagturo at aminin daw niya na mayroong reward system doon sa Tokhang. Yun daw ang turo sa kanya. Hindi naman pala totoo. At yan is kanya sinabi sa public hearing sa Senado nang imbitahan ni Senator Bato de la Rosa. Pagdating sa Kongreso, tinatanong sa kanya kung totoo yung kanya sinabi, ayaw niyang aminin. Lagi ni-invoke niya yung kanyang right to self-incrimination. Yung pag-iwas niya na hindi daw mapahamak ang kanyang sarili. Ay mayroong video na kanyang inaakusahan. Yung taga-Quadcom, yari siya, kaya siya pinakulong. Ngayon, ang nangyari, ang turing pala ng PNP sa kanya, absent, kaya without pay. Nakakulong siya, so hindi siya makapagtrabaho, sinuspindi ang sweldo. So yun ang kinagagalit ni Bato. Ipinakulong na daw ng Quadcom, ay kasi nagsisinungaling, tapos tinanggalan pa ng PNP ng sweldo. Abay, dapat lang. Hindi ka nagtatrabaho, pinapasweldo ka. Nakakulong ka dahil kinontem ka. Nakakulong ka dahil nagsisinungaling, kernel ng pulis. Gusto mo pasweldo pa rin kahit nakakulong? Ampir naman sa iba. Marami mga pulis na sinuspendit, nakakulong, hindi pinapasweldo. Ay ito, nagsinungaling Malinaw na kaibigan, tao ni Bato de la Rosa, si Colonel Grijaldo, kaya kanyang pinatatanggol. Biktima raw, injustice daw. Nakakulong na, wala pang sweldo. Abay natural, wala kang trabaho Alam naman pa sweldo mo hindi tatrabaho. Tama yung ginawa ng PNP headquarters. Suspendido ang kanyang sweldo. Ayan yung lumutang na naman. Again, itong si Bato de la Rosa, isa pa ito. Talagang ang galawan kakaiba rin. Mas pinagtatanggol pa niya yung mga under investigation sa pagsisinungaling, under investigation sa pagpapaikot ng mga istoryang hindi naman totoo. Ang complainant kaya siya nakulong ay mga congressman na kanyang biniktima. Inakusahan ba naman na tinuruan siya ng Kongreso daw para aminin mayroong reward system ng Tokhang? Hindi naman totoo yun. Dahil may sabi na si Garma na mayroon talagang yung dating PCSO General Manager na kulong sa Amerika na mayroong reward system ng mga panahon yan ng Duterte. Ayan, yan po yung bago. So, ano yung masasabi dyan? Talagang dalawa itong senador na parehong kandidato, kakaibang mga statement. Jaime Marcos, Bato de la Rosa, parehong ginagamit yata yung kanilang committee kasi kahapon nag-hearing sila parehas Yung isa nag-hearing si Jaime tungkol dun sa pagtutol niya sa AKAP at di umano'y may korupsyon. Ito namang si Bato de la Rosa, nag-hearing din, pinatawag yung pulis para lang sermonan. At sabihan na kung ano-ano dahil yung kanyang tauhan, kaibigan na si Colonel Hector Grijaldo ay nakakulong at wala pang sweldo. Ano yung mga galaw ninyo? Hindi pang bayan Hindi pang national. Puro mga parang interest na kung ano-ano. Bahala na kayo kung anong tingin ninyo. Naghawa-hawa na kayo dyan. Padilla, Bato de la Rosa, Jaime Marcos, ayan. Bahala kayo. Ang botanteng Pilipino, gising na gising. Ang mga botanteng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at mga nasa abroad, alam na nila ang kailang gagawin sa Mayo. Iilang araw na lang kampanya na. Iilang buwan na lang eleksyon na. Pero ito yung mga ginagawa mga senador na kandidato para sa aking opinion, hindi pang bayan. Pang sarili ang galaw nyo. Please like, share ng video ito.